Alam nyo po kung bakit minamadali itong impeachment para masimulan. Ito po ang dahilan. Pakinggan nyo po yung sasabihin nito ni Kong Mike dahil ito ang isa sa dahilan patungkol sa pagmamadali sa impeachment ni BP Sara. I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez. Yon. So alam nyo na. At alam natin yung galaw ng Kamara doon sa impeachment ni BP Sara ay connected dito. Dahil sumisingaw na tong baho ni Martin Maleta. Si Boying, nilalaglag na siya. May sindikato. At pinangalanan na ni Boying sa kaso. Diyan sa 61 pages na kaso na yan, na ang isa sa mga sindikato, si Martin Maleta. Pero masama nito, yari ito si Boying. Bakit? Ginagamit niya yan Ginagamit niya. At yan ay tutungo kay Bongbong Marcos. Kasi ginagamit niya ang salaysay ni Gutesa. Ginagamit niya ang salaysay ng mga 18 Marines. Isa rin doon sa tinuturo si Bongbong Marcos, di ba? So lagot din si Bongbong. Pero wag muna nating puntahan yun. Baka mapagalitan ni Bongbong si Boying, hindi tuluyan. For the meantime, tuluyan muna si Tambaluslos. Ako'y naniniwala na ang talagang pinaka-head, pinaka-mastermind si Bongbong Marcos. Sunod si Tambaluslos. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos para hindi maunsimi. Kasi nga, siya ang nireklamo ni Boying. Alam naman natin si Boying kakampi si Bongbong Marcos. So, ang dinidiin dito si Boying kasi ganyan sila Pag malalaglag na sila, maghahanap sila ng may ibang madidiin. Okay? Pero totoo naman. Ito ngayon na ginagamit pantakip sa balita para makalimutan ng tao ito. Kanina lang po, lumabas po sa Facebook ko. Panuurin nyo po. Sa Facebook ko, Coach Oli News 2. Nandoon po, nilabas ko. Kung hindi nyo pa po napanood. Yung usapan ni Gutesa at ng asawa. Tinatakot siya ng grupo ni Tambaluslos para palitan yung mga salaysay niya na sinabi sa Senado at ituro si Marcoleta at saka to si Vice Defensor. Ganun po kagago etong si Martin Maleta. Panurin nyo po yun. Eto na po, ididiin na po si Tambaluslos. Sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number two, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Yon. So, sinasabi, tama yung sinabi ni Saldico na itinuturo si Martin Maleta. Naku, yari, pinagdiinan ka na. Hindi lang nababanggit si Bongbong Marcos, kaya alam baka mag-backfire. Yan yung sinasabi ko. Dahil binanggit din ni Saldico na nag-deliver siya ng maleta sa Malacanang. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Yan ang diniin ni Boying. Yan yung kinasuhan dyan sa 61 pages na yan. Okay? Naku, yari. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan, diin, at sinabing tama, at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa, na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Yon. So sa madaling salita, etong executive na bata ni Bongbong Marcos na si Boying Remulla, tama yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta sa bahay ni Martin Maleta. Na pilit pinapapalitan yung salaysay ni Gutesa. Pinababago, ibinidyo pa na ngayon nilabas nung asawa yung sinabi, yung video na sinasabi nung asawa ni Gutesa at ni Gutesa na pinipilit sila ni Tambaluslos bumaligtad. Paano? Kinasuhan ka na. Naniwala na ang ombudsman. Madidiin talaga dito si Tambaluslos. Kaya magmadali ka na, Tito Soto. Fourth win para matakpan to. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Tama si Saldico, tama si Gutesa, tama ang 18 Marines. Mind you, sinabi rin ng 18 Marines, itinuro din, nag-deliver sila sa Ilocos Norte. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Siya ang nireklamo ng ombudsman. Naku, yari. Laglagan na dis. Gusto nyo malaman kung may mga prinsipyo, yung mga vloggers ni Tambaluslos? Tingnan nyo magbabaligtaran yan. Partikular
yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad, napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Nako, patay. Hindi lang si Ombudsman, hindi lang si Boying, sa NBI din, nung pinapirma. Nako, ang dinidiin, si Tambalos, laglagan na ito. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McKinley Road, ay bagsakan ng pera. So, ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gotesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they are subjecting themselves to personal danger. Yun ang kinaibahan. Etong kinaibahan ni Gutesa kay Madriaga. Etong kinaibahan ng tong 18 Marines kay Madriaga. Wala silang pakinabang. Wala silang natanggap na maleta. At the same time, may ebidensya. Ito sila Madriaga ni walang maipakitang ebidensya. Ito ang daming ebidensya. Sang katutak po ebidensya. Kaya nga dapat, kumilos ang Ombudsman, kumilos ang NBI, kumilos na rin ang Senate. Ang Congress, wala ka nang aasahan. Bata ni Tambaluslos yan. Hindi man lahat, pero marami siyang bata. Yung mga ahensya na dapat kumilos na para itong ghost projects na ito, itong talamak na pagnanakaw ni Martin Maleta, ay matuldukan na. Ang problema, yung Senado, iba gusto asikasuhin. Sana naman, tuloy-tuloy asikasuhin ito ng NBI ng minsan yung NBI iba rin ang inaasikaso. Itong Ombudsman iba rin ng dapat magtulong-tulong na. Nakalagay po dito, wala silang interes, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. At pamilya. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. Palakpakan. Sa Banateros, pag tama, pag mali. So tama itong ginagawa ni Boying. Palakpakan natin. Fair naman tayo di ba? Kasi hindi nila ni-recognize itong si Gutesa. Ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Itong 18 Marines, ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Si Boying Remulla, ginamit yung testimonya ni Gutesa, ni 18 Marines at ni Saldico. Di shoot sa banga. Tama ba siya? Tama yung ginawa mo, Boying. Kaya pinapalakpakan kita dyan. Kaya lang, sana tuloy-tuloy. Pag sa bandang huli, itinuri si Bongbong Marcos, sana manindigan ka rin. Pero, okay, good yan. Good yan, Boying. Basta tuloy yan, ha? At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Palakpakan naman pag nangyari yun. Pag nangyari yun, malapit na po tayo sa tagumpay natin na mahabol ang mga mastermind. Makulong lang si Tambaloslos, non-bailable. Yan ang dapat kinukulong, hindi kung sino-sino. Kaya nga ang nangyayari po ngayon, unahan kung maglalabas ng balita, maglalabas ng ebidensya laban sa mga mastermind ng ghost projects o mauuna sila na pagtakan yung balita. Yan na po ang nangyayari ngayon